pass. Here's Scotty. Wow, up and under move. Ginulat ng Gilas ang buong mundo nung FIBA World Cup na kung saan muntik na nating talunin ang Dominican Republic at tinambakan ang China. Incredible. You can hear them right now saying, let's go Gilas! And again, Kai Sotto with the follow-up. At dahil yan, nag-aabang na naman ang lahat ng mga Pinoy sa Gilas sa Asian Games. Stop and play there. This is a tremendous move there from Scotty. Galing sa talo ang Gilas versus Jordan, pero napaka-confident pa rin ni Coach Tim Cone na kung saan diretsahan niyang sinabi na kaya ng Gilas na talunin ang Qatar sa knockout game at pati ang Iran ay beatable rin. Long three, yes! Sabi ni Coach Tim Cone, and I quote, "We got to get Qatar, which we feel we could beat, and then we gonna go after Iran. I think we got a good shot at beating Iran, and that will take us to the Final Four." Sabi ni Coach Tim Cone. Nice find inside. Chop it inside. Ito ang goal ni Coach Tim, and Gilas is bound to shock the world. Pati ang Jordan na tumalo ng Gilas sa elimination round ay sinabi categorically ni Coach Tim Cone na kapag mag-abot ang dalawang team sa finals ay tiyak tatalunin na ng Gilas ang Jordan. Pero ang tanong, makatotohanan kaya ang goal ni Coach Tim Cone na makuha ang gold medal sa Asian Games? Saan kaya pupulutin ang Gilas against the likes of Iran and Japan? Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Well, kung ang basis natin ay ang game versus Jordan, ay titingnan lang natin ang third quarter na kung saan bumulusok ang Gilas at tinabla ang laro. Kung magagawa ng Gilas ang ganon na mga plays the whole game, ay I would not be surprised kung paparada ang Gilas sa finals and shock the world. Ito na siguro ang right time na patunayan natin na kaya nating bawiin ang title being the king of Asian basketball na 6 decades na nating hindi nakamit. Although alam kong napakahirap ang daan ng Gilas patungo sa gintong medalya. What is important ay in-instill ni Coach Tim Cone ang winning mentality na kahit alam natin na kulang ang kanilang preparation. Pero I am pretty confident sa team na ito na sasandal sa bagong system ni Coach Tim Cone na nagbibigay ng equal opportunity sa lahat na makascore. Salamat kay Coach Tim Cone dahil sinalba niya ang Gilas na wala ng team after nagbitiw si Coach Chat Reyes after sa game ng Gilas versus China. Pero hindi lahat magandang balita as far as basketball is concerned dahil injured ang ating pinaka-promising big man na si Kai Sotto at ito na ang biggest challenge sa kanyang young basketball career. Magbubukas na ang bagong season ng Hiroshima Dragonflies ngayong October 7 against Nagoya Flying Eagles, pero sad to say na hindi pa makakalaro si Kai Sotto and he will do his rehab and rest para sa pagbabalik niya ay ready na naman siya sa bakbakan. How will Kai Sotto bounce back galing sa setback na ito? Well, yan ang ating abangan. Dream Sotto, throw it down Kaiju, throw it down big man. At sabi pa ni Coach Tim Cone sa kanilang talo sa Jordan, we got to move forward. Iyan ang inulat ni Coach Tim hinggil sa kanyang kalagayan matapos ang pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa Jordan 87-62 nitong Sabado ng gabi na nagdulot sa koponan na hindi makapasok kaagad sa quarterfinals ng 19th Asian Games basketball competitions. Nasaktan pero hindi nawawalan ng pag-asa ang Gilas at nakafocus sila sa a must-win game versus Qatar.
I wasn't happy after the game. I wasn't happy with our effort in the fourth quarter. I thought we should have finished the game stronger. We just kind of let it go and let them build up a big lead. So I was disappointed with that. At yan ang sabi ni Coach Tim Cone. Ang tinutukoy ni Coach Tim Cone dito ay ang nakakasirang 13-0 run ng Jordan at sa simula ng ika-4 na quarter, pumukaw ang isang dikit na laban na 52-all at naging 67-52 ang labang para kay Rondae Hollis Jefferson at ng kanyang koponan. Ang pagkatalo ay hindi maganda na hindi nagbigay ng interview si Coach Tim Cone matapos ang laro, gaya ng kanyang karaniwang ginagawa pagkatapos ng bawat laro, panalo man o talo. Ngunit habang unti-unting naglalabas ng resulta, umaasa ang national team na makakabangon agad at maghahanda para sa Qatar sa kanilang pangalawa at huling pagkakataon na makapasok sa quarterfinals. Ang laro laban sa Qatar na nagtapos bilang pangatlong seed na kupunan sa Group D ay gaganapin sa alas 4 ng hapon ngayong Lunes sa Zhejiang University, Xinjiang Stadium. It's over and done with. We got to move forward, said Tim Cone of the loss to Jordan, which he considers as the best team in this edition of the Continental Showpiece. That's going to be our biggest test. Our strength, hopefully, is that we move forward. We got to get Qatar, which we feel we could beat. Ang Qataris na pinamumunuan ng kanilang mga top gunners na sina Abdullah Musa, Babacar Dieng at Khaled Abdelbasset. Ang isang panalo ng Gilas Pilipinas ay magdadala nito sa quarterfinals kung saan naghihintay ang top seed ng Group A na Iran. And a loss would be costly as it means missing a podium finish and being relegated to the classification for 5th to 8th places. At si Yumar Marshall ay nagbigay ng siguradong medalyas sa Team Pilipinas sa boxing sa Asian Games matapos makamit ang isang malupit na knockout na panalo laban kay Wirapon Jongjuho ng Thailand sa men's 80 kg class. At sa unang minuto ng opening round ay nagdulot ito ng tensyon para sa Pilipinas matapos nakatanggap ng isang diretsahang kanang suntok si Marshall galing kay Jongjuho na siyang isang bronze medal winner sa 2021 World Championship. At nagpagigil ito kay Marshall at nagtulak sa referee na bibigyan siya ng standing 8 count. Nakayanan ni Marshall ang isang standing 8 count sa opening round at nagpatuloy upang gibain ang matangkad na Thai boxer. Ang kanyang panalo ay nagpadala kay Filipino Olympic bronze medalist patungo sa semifinals laban kay Ahmad Guson ng Syria. Si Guson ay isang paborito ng mga manunood sa Hangzhou Gymnasium ay nagtala ng 5-0 na panalo laban kay Shabos Megmatilov ng Tajikistan sa ibang quarterfinal bout sa light heavyweight. Kinabahan ako doon kasi unang-una lamang siya sa first round na na-standing 8 count ako. Hirap ako kasi sobra niyang tangkad. Yan ang sabi ni Marshall. At dagdag pa ni Marshall, tinitingnan ko yung oras, sabi ko last minute susubukan ko ito, ibibigay ko ang lahat. Yan, lumabas ang resulta. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.